Nangyari ang kwentong ito noong nagtatrabaho pa ako sa isang television station sa Makati. Ang opisina namin ay nasa ikatlong palapag ng isang luma at mukhang gusaling na pabayaan na. Sa totoo lang, ito na marahil ang pinakamatandang gusali sa buong kalsadang iyon. Kapag gabi na at patay na ang lahat ng ilaw, sa gusali man o sa mga katabi nito, at halos walang dumadaang sasakyan, sobrang nakakatakot ang itsura nito. Simula pa lang noong pumasok ako sa trabaho roon, marami na akong narinig na usap-usapan mula sa ibang nangungupahan at lalo na sa mga gwardyang naka-graveyard shift na may multo raw ang gusali. Ayon sa mga kwento, may mga white lady raw na nagpapakita kung saan-saan at ang ilan pa raw ay tambay sa elevator. Tinawanan ko lang iyon noon. Kung multo nga sila, sabi ko sa sarili ko, hindi ba dapat lumulutang na lang sila kung saan nila gusto? Kasama ako sa creative team ng kumpanya at madalas kaming mag-overtime, kasama ang isa pang writer at 2 editor. Umaabot kami minsan ng hating gabi at kapag sobrang pagod na para umuwi, doon na lang kami natutulog sa opisina. Ang paborito naming tulugan ay ang recording studio. Malakas ang aircon at malambot ang carpet. Kapag alam naming magpupuyat kami, nagdadala kami ng mga unan at jacket. Isa sa mga editor ay nagdala pa ng sarili niyang kumot na madalas naming pinagsasaluhan. Noong gabing iyon, nagtatrabaho kami sa isang special project na kailangang i-preview ng boss kinabukasan. Kumain kami ng mabilis at gaya ng nakasanayan, nandoon din ang gwardiya. Nasa conference room siya, nanunood ng 26-inch colored TV. Hindi ko na matandaan ng eksakto pero mukhang HBO ang tinapanood niya noon. Kami naman ay nasa post-production room, abalang nag-e-edit nang biglang lumitaw ang gwardiya sa likod namin. Ano yun? Tanong namin, medyo nagulat at nainis sa bigla niyang pagdating. Kayo lang ba ang nandito? Tanong niya. Tumanggo kami. Ikinuwento niya na may nakita raw siyang pumasok sa banyo. Dahil kailangan din daw niyang gumamit, hinintay niya muna. Narinig pa raw ang flash ng inidoro. Pero matapos ang ilang minuto at walang lumalabas, kumatok siya. Walang sumagot. Nang buksan niya ang pinto, walang tao sa loob. Nagkatinginan lang kami at sinabi naming baka nadala lang siya sa pinapanood niya at baka imahinasyon lang iyon. Sinabi rin naming sanay na kami sa overnight work at wala pa naman kaming nararanasang kakaiba. Napakamot na lang siya sa ulo. Siguro nga, sabi niya. Pero halata naming hindi siya kumbinsido. Bandang 2:00 ng madaling araw, mabigat na ang mga mata ko. Tinanong ko ang 2 editor kung matutulog na sila pero sabi nila kalahati pa lang sila sa trabaho. Hindi ako martir kaya iniwan ko na lang sila at dumiretso sa tulugan. Dahil kilala ko silang mahilig magbiro, isinara at nilock ko ang pinto ng recording studio. Kung gusto nilang manggising, pwede naman silang kumatok. Inilatag ko ang kumot sa sahig, pinalamin pa ang aircon, pinatay ang ilaw, at binalot ang sarili. Hindi nagtagal, nakatulog na ako. Hindi ko alam kung gaano katagal akong tulog. Ang alam ko lang, alerto ang isip ko kahit antok pa ang katawan ko. Sa malayo, may narinig akong mga boses. Isang maladlim na boses ng lalaki at isang malambing at parang kikay na tawa ng babae. Pagkatapos, may bumulong ng pangalan ko. G. Bigla akong namumulat at napaupo ng biglaan, parang binuhusan ng malamig na tubig. Halos mapasigaw ako nang makita ko ang paligid. Bukas ang lahat ng ilaw at ang aircon ay sobrang lamig na parang nakikita ko na ang hininga ko. Agad kong pinulot ang kumot, binalot ang sarili at tumakbo palabas ng studio. Natagpuan ko ang mga office mates ko at ang gwardiya sa kusina, inumin ng mainit na kape. Hindi ko sinabi sa kanila ang nangyari. Hindi muna, hindi hanggang mag-umaga. Kung may pakiramdam kang may nanonood sa'yo habang pinapakinggan mo ito, baka hindi lang imahinasyon ang dahilan.
Mag-comment sa ibaba mga habitwin at ibahagi ang inyong kwento. Baka kayo na ang susunod na ma-feature sa aking YouTube channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento na hango sa totoong pangyayari. Maraming salamat!